Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa. Hahanguin natin ang atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 17, mga talatang 22 hanggang 27. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda, mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad sa buwis nating dalawa. Ito po ay usaping pagbabayad ng buwis sa mga naniningil sa kanila. At mayroong pangangatiwiran si Jesus na ang mga dayuhan lamang ang dapat singilan ng buwis sapagkat ang mamamayan ay hindi. Ngunit para kay Jesus, upang hindi sila makakita ng anumang pwedeng silipin sa kanila at wala silang masabi, ang Panginoon ay nagpakita at gumawa ng himala sa pamamagitan ng pag-utos kay Pedro na humuli ng isda at ang pilak ay manggagaling sa bibig ng isda. Paano napunta yun dun? May imposible ba sa Diyos? Lahat ay mapangyayari niya. Yes! Ipinapakita ng Ebanghelyo na ang pagbabayad ng buwis ni Jesus para sa templo, ginagawa niya ito kahit hindi siya obligado. Paanyaya ito na tulad ni Jesus, tayo rin, kahit hindi pinipilit, ay patuloy na magbigay ng suporta sa ating simbahan upang maipagpatuloy sa ating simbahan ang pagtulong sa mga nangangailangan at upang mapanatili ng simbahan ang kaayusan. Yes! Tingnan din natin ang ating mga puso, gaano ba tayo kabukas palad kapag tungkol na sa Diyos ang pinag-uusapan. Tandaan natin ang pagbibigay ay hindi tungkol sa dami ng kaya mong ihandog, kundi ito ay tungkol sa pag-ibig na mayroon ka habang ikaw ay nagbibigay ng iyong handog. Mapapansin natin na hindi pinigilan ni Jesus o tinuruan ng kanyang mga alagad na hindi maglagay o maglagak, maghandog ng kanilang pinakabuwis sa templo. Parang sa atin din kapanahunan, ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat din ay mayroong kaukulang handog sa mga fellowship, sa mga simbahan, sa mga pagtitipon, sa mga gawain upang may maitustos at magamit sa pagsulong ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hindi pinipilit, ngunit kusang loob nawa tayong mag-alay ng handog dahil sa napakabuti ng Panginoon sa atin. Lagi nawang maging malinaw sa atin na kapag sa Diyos tayo nagbibigay, hindi tayo nauubusan. Ngunit tayo pa nga ang tumatanggap ng mas mahalagang yaman. Yaman sa kalangitan. Mapapansin po natin sa ating pagbasa. Saan ba kinuha ni Jesus yung pambayad sa kanilang buwis? Di doon sa panghuhuli ng isda. Kaya nga may magtatanong paano napunta doon yung pilak o yung salapi sa bibig ng isda? Ang sagot lang dyan may imposible ba sa Diyos? Lahat ay mapangyayari ng ating Panginoon. So, Yes! magbigay ng tulong sa simbahan mula sa ating mga puso. Sabi nga sa motto ng isa sa mga kardinal natin ng Pundong Pinoy, anumang magaling kahit maliit, basta't malimit ay patungong langit. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon, ang ating lamang palaging sangbit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.